Tsaka si Liza actually isang beses pa lang. I mean, yung isang scene. Kasi sa story hindi pa kami nakikita. But, ayun. Pero masaya naman, you know? It's just normal. Parang forever na. Like, Masaya lang. yung kasi parang love triangle ulit itong... Yes. Oh, actually wala pa kasi Wala pa kami. Hindi pa nag-meet sa story. Or sa kami ngayon sa script. Hindi pa kami nag-meet yung two worlds. So, Pero so far... we're okay naman. Oo naman. Okay. Wala problema. Masarap magkagaling. Wala namang problema. Hindi, I mean, kung describe nyo na lang yung ano, I mean, kasi kung before ba, may chance na magkaroon ng bonding. Alright, Enriquez Cebuano eh. Oo, kasi ito yung tita ko, yung bunsong kapatid ng mom ko is actually a really good friend of his mom. Magkaklase sila. So ever since before, may pagka-family friend yung mom niya tsaka yung mom side ko. Right. At So, kapag nasa Cebu si Enrique, nakikita ko. Nagkikita lagi kami, Bisaya, tapos yung mom niya, oy, yung tita mo, yung kapatid ng mom mo. So, medyo close rin. Sino kayo, how do you find Liza? Oo nga, Mati. Gandang-ganda man. Sobra, di ba? Yes. Pag mag-aaway kami na yun. Wow! Okay lang, di ako. Baka may magalit lang sa'yo. Ako hindi mo magagalit. Liza is beautiful, beautiful. Nung nagtrabaho kami sa Italy, sa umpisa akala ko sobrang bata ni Liza dahil she was 17 pa lang, di ba? Pero ngayon 18. Difference 18. Pero but she's very ngayon 18. She had her debut. But she's very matured for her age. She makes decisions on her own. It's very nice to see a woman like that, very independent person. And galing ni Liza, nakakatuwa. Marami mga hidden talents niya na hindi nyo alam na... Like diba? what? She likes to rap and all this stuff. She's really good. And yeah, we had a lot of bonding moments. Kaso lang palagi nasa FaceTime si Liza. Ay! Sino ka FaceTime? So yun, masaya yung Italy trip. Wala nga akong internet eh. Word. Yung wifi na. Ano na? Sabi ko palagi nag-FaceTime sa Italy. Oh. Oh, yun pala yun. Anong favorite part mo sa Italy?